Good day, everyone. Before we start, I would like to introduce myself. I am Dancel G. Encinares, and I will be the presenter under Unit 15, Applied and Policy-Oriented Geography, in the particular topics such as case studies in Philippine geography and translating research into practice. And before we start, let me present the learning objectives that everyone should attain at the end of this presentation. First, to explain the importance of applying geographic research findings to real-world planning and decision-making. Two, to identify how geographic research can be used in public policy, environmental management, and community development. Three, to demonstrate how research-based geographic information can be translated into practical solutions and recommendations. So to start, let me begin in the case studies in Philippine geography. For the introduction, Philippine geography is defined by its dynamic topography and location along the Pacific Ring of Fire. Case studies generally focus on multi-hazard vulnerability, typhoons, earthquakes, and volcanic eruptions, complex watershed management, and the socio-economic impacts of extreme archipelagic fragmentation. Ang heograpiya kasi ng Pilipinas ay may iba't ibang kakaibang katangian. Unang-una, ang ating bansa ay isang archipelago kasi binubuo ito ng iba't ibang grupo ng mga isla na bumubuo sa pinaka-Pilipinas. Pangalawa, sa bukod sa pagiging archipelago, ito ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire na kung saan ay aktibo ang paggalaw ng lupa, ang paggalaw ng mga plates sa ilalim ng ating lupa na nagiging dahilan ng pagsabog ng bulkan at pagkakaroon ng mga lindol na nagdudulot ng pagkasira ng mga kabahayan ng mga tao o ng mga Pilipino. Pangatlo, bukod sa Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas ay maraming ulan, maraming bagyo dahil ito ay malapit sa tinatawag na Pacific Ocean kung saan dito nabubuo yung mga bagyo. At dahil dito sa aking mga nabanggit ay nagiging hazard siya sa mga Pilipino na kung saan nagiging focus ng mga pag-aaral sa Philippine geography. Lalo na ang University of the Philippines, ang lagi nilang focus ng pag-aaral is syempre ay nakalocalize, ay dito nakapokus sa atin, particular doon sa aking mga nabanggit na mga characteristics ng ating bansa. At para simulan ang ating discussion, ay naglista ako ng iba't ibang mga case studies na ating pag-uusapan na related po sa Philippine geography. First, we have hazard mitigation. 2, urban watershed management. 3, climate resiliency and vulnerability. 4, cultural preservation and tourism geography. And last one is hydrological modeling and GIS application. And to start, dito tayo sa hazard mitigation sa kaso ng Albay Zero Casualty Protocol. Ang Albay, kung papansinin or kung titingnan sa geographic condition nito, ito ay nasa Bicol, isang probinsya na matatagpuan sa ilalim ng Camarines Sur at matatagpuan naman sa taas ng Sorsogon at na malapit sa Mayon Volcano. At sa gilid naman ito sa bandang silangan, matatagpuan naman ang Pacific Ocean at sa kabila naman ay matatagpuan naman yung isang golpo, isang malawak na katubigan doon. So dahil dito sa geographic condition ng Albay, ay ang Albay ay syempre siya yung sumasalo ng ilan sa mga bagyo na dumadating dito sa Pilipinas. Ito yung nagiging entry point ng mga bagyo. Halimbawa, bago makarating ang isang bagyo sa Palawan, kailangan munang dumaan doon sa Albay. Kasi ang Albay ay nasa gilid lamang ng Pacific Ocean. At bukod pa dito, dahil nga sa Mayon Volcano, ay malapit din sa Albay, at nasa Albay nga talaga, ay malaki ang
nagiging impact ng mga pagsabog o paggalaw ng kalupaan doon sa mga mamamayan sa Albay na nagkakaroon siyempre ng pagkasira ng kabuhayan, pagkamatay ng mga maraming tao at pagdikas ng napakaraming mga tao patungo sa mga ligtas na lugar. So dahil dito, ang Albay ay nagkaroon ng isang proactive measure na tinatawag na Zero Casualty Protocol para matugunan ang paghahanda ng probinsya ng Albay sa mga darating na sakuna. At dito sa tinatawag na Zero Casualty Protocol is nagkakaroon ng maagap na paghahanda ang local government ng Albay sa darating na sakuna, yan man ay bagyo, yan man ay lindol o pagsabog ng bulkan, sa pamamagitan ng pag-i-issue ng mga advisory in advance, pag-mobilize ng mga resources at mga preemptive mass evacuation. Kasi para sa taga-Albay, sa perspektibo ng local government, mas maganda na paghandaan na lamang ang mga sakuna kaysa tumugon pagkatapos ng sakuna. Itong proactive measure na meron ng Albay, dahil dito ay naging benchmark siya ng local governance. In fact, ginagawa tong basis, ginagawa tong justification para makapagtayo tayo ng isang department na magpo-focus sa disaster preparedness and mitigation. And dahil dito sa Zero Casualty Protocol ng Albay, maraming buhay silang naililigtas. Maraming taga-Albay ang nakapagsasalba ng kanilang mga hanapbuhay. For example, yung mga baka, kalabaw ng mas maagap kasi nga meron silang tinatawag na ganitong uri ng protocol. So that is under hazard mitigation. So in the next case study, we have urban watershed management sa kwento naman ng Marikina River Basin na the Wawa Dam Project. Ang Marikina River Basin ay syempre nasa Marikina to, na kung saan isa siyang basin na bagsakan ng mga tubig na nanggagaling sa bundok. So halimbawa, yung bundok na tinutukoy ko dito is yung Sierra Madre, na kapag umulan, lahat ng ibubuhos na tubig ng ulan ay bababa sa bundok at doon sa bundok papunta doon sa tinatawag na Marikina River Basin. Kumbaga nagiging saluhan siya ng mga tubig na galing sa bundok, na kung saan syempre kapag ito ay sumobra at umapaw ay nagdudulot to ng matinding pagbaha sa mga malalapit na mga lungsod, even munisipalidad dito sa Rizal, tulad ng Montalban, at yung mga lungsod tulad ng Marikina City and Pasig City na nagkokos nga ng matinding pagbaha doon sa aking mga nabanggit na mga lungsod. Kaya anong ginawa ng government, or particularly the local government ng mga munisipalidad at mga lungsod na yon, ay nagkaroon sila ng iba't ibang mga programa para maiwasan yung ganung kalakas na pagbaha. Unang-una, ang Marikina ay nagkaroon ng rehabilitasyon sa Upper Marikina River Basin, wherein sila ay nagkaroon ng reforestation. Siyempre, di ba, kapag mas maraming puno, is yung puno na yon, kapag umulan, sisipsipin ng puno na yon yung mga tubig na binabagsak ng ulan at hindi na mapupunta pa lahat doon sa basin, at kapag sumobra ay babaha. Pangalawa, nagkaroon ng development of the Wawa Bulk Water Supply Project para yung tubig na ibinabagsak ng ulan na napupunta sa Marikina River Basin ay hindi na lamang, or doon sa Wawa Dam ay hindi na lamang siya para ipunan ng tubig, bagkus pwede rin siya maging source ng tubig ng mga nakatira sa Metro Manila. So that is the urban watershed management case study. Next, we have the topic of climate resiliency and vulnerability in the case study of Eastern Samar Tacloban post-super typhoon Haiyan, o mas kilalang Typhoon Yolanda. Noong 2013, tumama ang Typhoon Yolanda sa Leyte, sa Pilipinas, at in-expose ito yung extreme climate vulnerability of the Eastern Visayas region
and redefine how the country approaches climate resilience. So anong ginawa ng local government, even the national government, para maiwasan na yung ganitong pagkasira ng ating bansa dahil sa mga bagyo tulad ng Typhoon Yolanda, ay nagkaroon ng mga programa o mga polisiya tulad ng Build Back Better. Sir, ano yung Build Back Better? Dito, pinagbabawal ang pagtatayo ng mga kabahayan 40 meters away from the coastline para maiwasan syempre yung mga taong tumitira doon na syempre kapag tumama ang bagyo, pwede silang mamatay, pwedeng matabunan ng malalaking tubig o mahampasin ng malalaking alon ng kanilang kabahayan na maaring makaapekto doon sa kanilang buhay. At next, we have the Great Mega Dike Construction na kung saan nagtayo ng kilometrong flood control structure doon sa gilid ng coastline para mapigilan yung malakas sa paghampas ng mga alon during storm surge. And bukod pa is nagkaroon sila ng mangrove reforestation o the mangrove green belts, pagtatanim ng mga bakawan sa gilid ng coastline para magsilbing proteksyon sa malalakas na alon dulot ng storm surge na dahil sa bagyo. So ito yung mga ginawang paraan ng ilan sa mga paraan na ginawa ng local government para hindi na maulit yung bangungot na dala ng Typhoon Yolanda. And next, we have the topic of cultural preservation, tourism, geography. In the topic, the Ifugao Rice Terraces and the impact of heritage tourism. Alam naman natin ang Ifugao Rice Terraces ay kinikilala as UNESCO World Heritage Site. Kilalang pasyalan o tourist spot dito sa Pilipinas dahil sa ganda nito at sa kultura na rin na nataglay nito ay nakakaharap din ng iba't ibang hamon tulad ng mass tourism, globalization. Mass tourism, dumadami ang mga turista, dumadami ang mga negosyante, nag-i-invest dito sa lugar na to na nakakasira sila doon sa ganda ng hagdang-hagdang palayan. Bukod pa doon, because of globalization, yung mga kabataan na umaalis sa lugar ng Ifugao ay umaalis sila dito sa kanilang lugar at nagpupunta sa iba't ibang bayan para maghanap ng trabaho. Anong resulta? Wala nang nagpapatuloy ng kulturang nila sa rice terraces o yung pagtatayo ng rice terraces kasi matatanda na yung natitira sa kanilang mga syudad. So, may problema kasi wala nang nagpapatuloy ng tradisyon nila na pagtatayo ng hagdan-hagdang palayan. So, anong mga preservation strategy created para mapigilan yung ganitong uri ng problema? One is the creation of community-based sustainable tourism models at na kung saan yung mga kinikita sa pamamagitan ng turismo ay naibabalik sa mga farmers para ma-maintain nila yung rice terraces. Pangalawa, yung mga geographers and anthropologists and other social science experts ay nagtutulong-tulong, nagsasama-sama to map ancestral domains and formalize traditional land use laws para maiwasan natin yung commercial encroachment. Kasi baka mangyari in the future sa kagustuhan ng mga negosyante na sila ay magpunta doon doon sa Ifugao ay masira nila yung ganda na meron itong lugar na to. So, mahalaga na ma-map yun as ancestral domain para mapanatili yung ganda na meron ang lugar. Next, we have the hydrological modeling and GIS application. Case study, Project NOAA, Nationwide Operational Assessment of Hazard. Itong Project NOAA na to ay nagawa noong 2012 under the Aquino administration wherein dahil nga sa rami ng mga sakunang nararanasan natin at yung impact nito ay parang nadala na ang bansa na dapat talaga kumilos na tayo bago pa magkaroon ng matinding sakuna tulad ng bagyo. Kaya ang government ay nag-institutionalize ng tinatawag na Project NOAA
kung saan itong Project NOAA na to is itong programa para sa disaster prevention and hazard monitoring sa ating bansa. Itong Project NOAA na to, nagbibigay ito ng mga datos, nagbibigay ito ng mga real-time data, spatial data sa iba't ibang mga munisipalidad, sa iba't ibang mga lokalidad, even sa ordinaryong mamamayan, para malaman nila yung kondisyon na meron tayo sa ating paligid. Example, magkakaroon, halimbawa, merong darating na pag-ulan. Kapag may darating na ulan, pwede mong i-access yung Project NOAA kasi yung Project NOAA, tutulungan ka para makita mo ano yung mga posibleng mangyari sa mga susunod na oras o susunod na araw at binibigyan ka nito ng kalayaan na kumilos. Kalayaan na makapaghanda sa darating na sakuna. So, para naman sa perspective ng mga local government, nakakagawa sila ng mga proactive measures kasi meron na silang mga kaalaman na may darating na bagyo at ganito yung impact ng darating na bagyo na yon. So, nakakapaghanda ang mga local government because of Project NOAA. So, ang Project NOAA ngayon ay under the discussion kung tataasan ng budget. Ito ay nagiging usapin lalo na nung panahon na pumutok yung balita ng flood control project scam na nagbibigay hudyat na kailangan talagang taasan yung ganitong uri ng programa, yung budget ang tinutukoy ko dito. So that is Project NOAA na currently led by University of the Philippines na dati ay sa DOST. So, dito naman tayo sa urban planning in Metro Manila. The case study in Metro Manila Spatial Fragmentation of the New Manila Bay International Community City of Pearl versus New Clark City. Dito sa urban planning in Metro Manila o sa 16 cities at isang munisipalidad ay syempre meron itong komplikado o complex hyper-urbanization na napakaraming tao, na napakaraming sasakyan, na napakarami o matindi ang polusyon na nangangailangan ng matinding urban planning. At dito sa usapin ng urban planning, merong debate na nangyayari. It can be debate, ibig sabihin, nahahati sa dalawang pananaw ang pagsasaayos ng Metro Manila. So, ano yung pananaw na yun? First, we have the reclamation and infill versus decentralization. Dito muna tayo sa reclamation. Sa mga reclamation and infill, naniniwala sila na hindi na kailangang umalis pa ng Manila at magtayo ng iba pang city bagkus doon na mismo sa Manila ay pwede na tayo doon magsimula, pwede na natin doon pagandahin. So, dito sa reclamation infill, pinupush nila na magkaroon ng reclamation projects dyan sa Manila Bay, creating yung Manila Bay o tinatawag na City of Pearl. They are pushing na itong city na to ay maging isang smart city. So, yun yung tinatawag na reclamation and infill perspective na naniniwala na hindi na kailangan lumabas pa ng Maynila bagkus baguhin na lamang yung sistema na meron dito sa Maynila. Pero syempre, ayon sa mga kritiko, ang pagkakaroon ng reclamation and infill dito sa Maynila ay mas magpapatindi lamang sa kinaharap na problema ng Maynila. For example, sa baha. Kasi dahil nga, halimbawa, yung Manila Bay, tinabunan ng mga lupa, sinisira nito yung hydrodynamics na meron ang isang lugar na pwede pang mas magpalala pa sa issue ng mga pagbaha dito sa Metro Manila. Bukod pa doon, syempre, kapag kinonsentrate mo lahat ng infrastruktura, lahat ng pwede mong gawin sa isang smart city dito sa Metro Manila, ay alam naman natin na ang Metro Manila ay malapit sa West Valley Fault na kung saan kapag ito'y gumalaw, matindi ang magiging impact nito
sa Metro Manila, particularly sa mga malalaking infrastruktura. So, yun yung drawback o yun yung mga critics doon naman sa reclamation. Another perspective na kontra sa reclamation is decentralization. Huwag sa Maynila, lumabas na lamang ng Maynila at ang pinopropose nila is the new Clark City doon sa Tarlac. At dito sa Tarlac, para sa mga sumusuporta ay mataas tong lugar na to, hindi bahain tulad ng Metro Manila at meron pa tong mga natural barriers na nagproprotekta doon sa lugar. At syempre, malayo din, medyo may kalayuan sa West Valley Fault na pwedeng pagsimulan ng bagong syudad para ma-decongest ang ating Metro Manila na mas magpapaunlad pa daw sa ating bansa. So, dalawang perspective yan. It can be decentralization or reclamation. Pero sa kasalukuyan, mas maraming naniniwala sa konsepto ng decentralization o yung paglipat ng mga infrastruktura. For example, mula sa Manila papunta sa iba't ibang lugar tulad na lamang ng Rizal at Tarlac at Bulacan. So, dito naman is tapos na tayo sa mga case studies ng Philippine Geography. Pag-uusapan naman natin ng itong topic na to na translating research into practice. So, madaling sabi, kung isa-summarize natin to, syempre, walang kwenta ang research sa geography kung hindi natin kung hindi nata-translate into practice. Yun yung sense ng applied and policy-oriented geography. Itong field ng geography na to, it bridges the gap between academic, spatial theory, and real-world execution. In the Philippines, ito ay subdiscipline that transform geographic data such as satellite imagery, hydrological models, and demographic surveys into actionable laws, disaster protocol, urban plans, and environmental protection. Para simulan ang topic na to, ay punta muna tayo sa aspeto ng the core framework knowledge to action pipeline. Translating geographical research into practice requires a structured pipeline that converts raw spatial data into enforceable public policy. Dito, syempre, itong pipeline na to, nagsiserve siya as a framework na nagiging guide kung paano ba itatranslate ang isang geographic research into practice. Syempre, kung papansinin natin sa una, dito sa the spatial data, what is happening is nakukuha natin yung spatial data sa pamamagitan ng iba't ibang mga tools such as the LiDAR or the lightning detection and ranging and the geographic information system. We have hydrological models, census demographics, yung mga, for example, the PSA. Nakakakuha tayo ng mga special data na kung saan itong mga data na to ay nagiging geographic knowledge. Na kung saan sa geographic knowledge, nasasagot ito yung question na why does it matter? So, nagkakaroon ng risk and vulnerability assessment, socio-ecological dynamics. Nagkakaroon siya ng halaga. At pagkatapos nito, syempre, kapag ito ay mahalaga, pwede natin ito i-translate into policy and practice. We can do zoning ordinance, comprehensive land use plans, na pwede natin gamitin para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. So, yun yung purpose ng research. Ang research dapat ay hindi mananatiling research lamang. Ito dapat ay matranslate into policy and practice para maraming makinabang. At para mas palawakin pa natin ang ating discussion tungkol sa translating research into practice, tumungo naman tayo sa pangalawang aspeto ng topic na to, which is the institutional mechanics how geography informs Philippine policy. Sa Pilipinas, geographical research is institutionalized sa pamamagitan ng iba't ibang polisiya ng local government unit, for example, the comprehensive land use plans. Pag sinabi natin comprehensive land use plans,
ito ay under ng Local Government Code of 1991 na bawat munisipalidad at mga lungsod ay dapat mayroong comprehensive land use plan. Meaning, yung mga kalupaan na meron sila sa kanilang mga nasasakupan, yung mga munisipalidad at mga lungsod ay nararapat mag-develop ng plano kung paano nila gagamitin yung lupa na nasasakupan nila. For example, itong lupa na to, gagamitin ito for agriculture, itong lupa naman ito, gagamitin for settlement, ito namang lupa na to, gagamitin for school. So, ito ay isang komprehensibong plano at dapat lahat ng municipality at city ay meron nito. So, pangalawa, we have the Disaster Risk Reduction Management Acts na kung saan the enactment of Philippine RA 10121 shifted the country paradigm from disaster response to proactive risk reduction. So under nitong batas na to, pinatitibay nito yung ating paghahanda na kung saan hindi na lamang tayo kumikilos pagkatapos ng bagyo, bagkus kumikilos na tayo bago pa tumama ang bagyo. So malaki ang impact nito sa ating kahandaan sa mga darating na sakuna na nakakatulong sa atin para makapagligtas pa ng mas maraming buhay at makapagsalba pa ng mas maraming ari-arian. So dito, there is a science and policy. Siyempre, itong mga geographer, they're the one that analyze soil types, slope, stability, fault lines, and historical floodplains. At sila yung nagte-turn into policy o sila yung nagsasuggest na gawing policy ito para magkaroon ng sense yung kanilang research. For example, zoning ordinance. Kung halimbawa na lamang, sa isang city, may na-identify na may high liquefaction o sabihin na natin medyo may kalambutan ng lupa ay matatagpuan sa isang municipality. Siyempre, under zoning ordinance, pwedeng gawin ng munisipalidad ay ipagbawal yung pagtatayo ng establishment doon sa natukoy na lugar na yon. So nakakapagligtas tayo ng nakakapaghanda tayo sa mga ganung uri ng sakuna kung masisiguro natin na yung mga geographic research ay mataturn natin into policy. So bukod pa doon, the science and academic institution tulad ng UP, nag-produce sila ng multi-hazard maps and climate projection models. Tapos yung local government, ginagamit yung mga data ng UP para makapag-formulate ng mga plano, ng mga programa related sa DRRM o Disaster Risk Reduction Management. So ganun kahalaga ang pagtuturn ng research into policy and practice. So, ito yung summarize noon. Hindi ko na iisa-isahin kasi ito ay discuss na natin kanina. Sa summarize na lang natin. Ito yung research sa hazard mitigation sa Mayong Volcano. Ito yung ginawa ng Albay. Ito yung issue sa urban planning decentralization sa Metro Manila. Ito yung ginawa sa Metro Manila. Nagkaroon ng Luzon Spatial Strategy. Climate resiliency sa Yolanda. Inassess yung inanalyze yung hydrometeorological na doon sa Typhoon Yolanda storm. Ito yung resulta. Policy. Ito yung hydrological modeling ng GIS, the LiDAR and GIS. Ito yung resulta, Project NOAA. So ganun dapat ang research. Ang research ay nagtatranslate dapat into practice and policy. Kasi kapag mananatili lamang siyang research, wala siyang impact. May impact siya sa academic community, pero sa community na dapat ay pinagsisilbihan ng research ay walang impact sa kanilang buhay. That's why kapag gagawa tayo ng research, particularly example dito sa geography, sisiguraduhin natin na may makikinabang dito. At ang dapat makikinabang dito, syempre, ang community. Community kung saan tayo kabilang, community na kung saan tayo nabubuhay. Yung community na kung saan mas maraming nangangailangan. At yun yung purpose ng research. At ito yung turning research into
action. So, pero tatandaan natin, hindi ganun kadali ang pag-translate ng research into practice kasi may mga hamon tayo kinahaharap. Number one, political fragmentation versus spatial continuity. Sa political fragmentation, bigyan ko na lamang kayo ng halimbawa, isang malawak na, sabihin na natin isang mahabang ilog, pero yung ilog na yun tumatawid ng iba't ibang munisipalidad. So, kung tumatawid siya ng iba't ibang munisipalidad, ang nangyayari is, yung isang munisipalidad na may hawak nitong ilog na to, ay iba yung policy pagdating sa ilog. Pagdating naman sa kabilang munisipalidad, iba na naman yung policy pagdating sa ilog. So nagkakaroon tayo ng iba't ibang nagkakaroon ng fragmentation na nagreresulta sa iba't ibang policy na nakakaapekto sa pag-turn ng research into practice. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa na lamang isang malaking kabundukan na pagmamay-ari ng iba't ibang munisipalidad. Siyempre, yung gagawin ng isang munisipalidad sa kabundukan na to ay iba sa gagawin ng kabilang munisipalidad na sakop din yung kabundukan na yon. So, minsan, yung isa pang munisipalidad na sakop yung kabundukan na yon, walang gagawin. So, nagkakaroon ng political fragmentation, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Anong resulta nun? Siyempre, walang impact. Para mas bigyan pa kayo ng specific example, doon pa rin tayo sa isang kabundukan na nakakaranas ng deforestation. Kung may isang munisipalidad na nagkaroon ng isang policy because of research, tapos yung policy na yun ay reforestation, tapos yung kabila naman ng municipalities walang pakialam at walang policy na ginawa, anong impact noon? Di wala. So hindi siya nagkakaroon ng isang maayos na resulta kasi nga nagkakanya-kanya tayo bilang isang municipality, bilang isang bansa. Bukod pa doon, bigyan ko pa kayo ng halimbawa, Metro Manila. Ang Metro Manila ay binubuo ng iba't ibang cities and isang municipality. Hindi siya pinamuno ng isang mayor. Kaya anong resulta? Nagkakanya-kanya pagdating sa issue ng environment. Nagkakanya-kanya pagdating sa issue ng urban planning. So magulo because of politics. Next is the political term limits friction. Sinasabi na ang effective daw na climate resiliency o yung mga programa pagdating sa climate, makikita mo raw ang impact nito is after mga 25 to 40 years. Pero the problem is sa Pilipinas, kung si mayor ay may 3 taon na pamumuno, ay may magandang programa, ay baliwala yan kapag pinalitan siya ng isang mayor na wala namang programa pagdating sa environment. O sabihin na natin sa presidente, 6 years ang president, no re-election, magtatayo ka ng isang programa, pagdating sa susunod na panahon o sa susunod na presidente, hindi niya pagpapatuloy yung programa na yon. So walang continuity because of politics. Mahalaga ang continuity kasi matagal mo bago makita ang isang epekto ng isang policy. Hindi yun isang gabi, isang taon may resulta kaagad. So that's the problem in the political term limits friction. And last one is the data silo bottleneck, na kung saan yung mga research na high-end, ng mga high-impact research ay hindi natin ma-translate into practice because kailangan ng bayad. Mahal ang bayad. At kung mahal naman ang bayad, siyempre, nakatago sa NAMRIA, nakatago sa DNR, nakatago sa mga government agency na hindi accessible sa local government kaya hindi sila nakakapag-produce ng data-driven policy. Even yung mga ordinaryong mamamayan. So, paano yun? Paano na tayo makapag-translate ng research into practice kung halimbawa ang isang research, kailangan mong gumastos ng libo? Kailangan mo dumaan sa napaka-komplikadong proseso bago mo ma-access yung research. So, that's the problem ng ating bansa, the data silo bottleneck. So,
What is the role of the applied geographer? In a modern Philippine context, an applied geographer acts as a spatial translator. Their job is to take complex spatial realities and translate them into actionable, legally defensible, and socially equitable policies. Mahalaga ang applied geographer kasi sila yung magdadala o maglalapit ng mga kaalaman sa geografiya doon sa ordinaryong tao at sa mga local na pamahalaan o local government. Itong mga applied geographer, sila yung sila yung taga-bitbit ng mga komplikadong kaalaman pagdating sa spatial realities na pwedeng gawing basis ng mga tao o ng mga tao sa gobyerno para makabuo ng isang sound and data-driven na policy. Kaya ito yung halaga ng applied geographer sa kasalukuyang panahon. Again, itong mga applied geographer ay iba sa pure na geographer kasi yung pure sila yung talagang nagre-research, pero yung naglalapat ng mga resulta ng pag-aaral ng mga pure, ang naglalapat nito sa realidad ay ang mga applied geographer. So dapat ang local government natin o yung even tayo is na-appreciate natin yung study ng applied geography. This because applied geography ay nakakagawa tayo ng mga paghahanda sa mga sakuna. For example, nakakabuo tayo ng policy na magpagproprotekta pa sa mas maraming buhay, mas maraming ari-arian ng mga Pilipino. So that's the importance of applied geographer in the modern Philippine context. They act as a spatial translator, turning or translating research into policy that are actionable, legally defensible, and socially equitable. So, any question? Of course, none. And before I end this discussion, I would like to quote a quote of Kurt Lewin: "No research without action, no action without research." And these are my references. And thank you for listening. Thank you po sa pakikinig. Maraming salamat.